Yo mga kabusing, grabe ang dinanas itong ating kababayan sa kalaban nitong Cuban fighter. Kung ibang boksingero pa ang nakatikim ng ganitong kalinis at kasulit na suntok, paniguradong tapos na ang laban. Ronbix Kapuloy, napadayo nga po ito sa Thailand sa nakaraang araw. At nakalaban nga po nito ang isang Cuban fighter na si Dayan Gonzalez na mayroon nga po itong impresibong ring record bago ang laban na 17 wins and 15 knockout. Isang champion sa IBO World Featherweight title. Dito nga po ay maglalaban ang dalawa sa Super Featherweight 10 rounds bout. Kung mapansin nga po natin, talagang dihado si Kabayan sa laki. At pagdating naman sa laban, grabe rin magbitaw ng suntok itong Cuban fighter. Talagang ang lakas, kung saan nasapol nga po itong si Kapuloy sa isang counter right hook na talagang tumama sa panga nito. Pero bilib nga po tayo sa pinakita ni Kabayan. Talagang matibay rin ang panga nito sapagkat lumaban at nakipagsabayan pa ito. Kahit alam nitong dihado siya sa lakas, katawan pa lang nitong Cuban fighter ay para ng buffalo. Kaya sa pagsapit ng round 4 ay dito muling natamaan ng isang lifok si Kabayan dahilan para muli itong bumagsak. At sa pagkakataong ito ay umakyat na nga po ang kanyang corner at hinagis na ang towel. Ganitong stoppage ang masasabi natin na tama ang ginawa ng kanyang corner dahil kita na rin sa body language itong Pinoy na hirap na ito at talagang nabugbog na ito ng husto sa laban. Ikaw ba naman ang makalaban ng isang buffalo? Di tinatabla ng suntok? Beautiful world comes to the body that Michael Gonzalez and hit Ronbix again with the right hand. Ronbix again. Samantala naman, John Mindoro, hindi pa nga napasali ang pangalan nito sa lalaban sa Trilla in Manila. Nagaganapin ngayong October 29. Pero kung makikita nga po natin sa kanyang social media, ay nagtitirining na ito. Kasama ang iba nating mga Pinoy boxer. Kung saan may kumasa nga po sa kanyang body shot na makikita nga po natin sa kanilang katawan ay nasa mababang division sila lumalaban. Pero tinitiis nila ang body shot nitong lumalaban sa middleweight. Gaya na lang nitong isa. 7, 8, 9. Pero pansin rin natin, nagpipigil itong si Mindoro. Dahil kung itudo niya ang buong lakas, paniguradong labas bituka. Joke lang po. Kaya hintay-hintay lang tayo mga kabusing. Baka naghahanap pa ng katapat itong si Sean Gibbons dito kay Mindoro. Wala kasing excitement kung Pinoy lang rin ang makakalaban ni Mindoro dahil alam na ang kalalabasan. Samantala naman, kumakalat naman ang bagong rumor o balita sa update sa laban ni Kenneth Lober sa darating na October 26. Sa una nga pong napabalita ay itong rank 5 sa IBF na si Landingiki ng South Africa ang makakalaban nitong si Lober para sa IBF title eliminator. Pero sa kumakalat nga pong balita ay iba na ang makakalaban nito kung saan ito nga pong Argentinian boxer na si Luciano Francisco Baldor na rank 12 sa WBA na mayroon nga po itong ring record na 21 wins, 4 losses and 1 knockout. Minsan na rin itong tinalo ni Landingiki via technical knockout sa loob ng round 4 sa taong 2023. Di rin natin alam kung isa pa bang title eliminator ang paglalabanan nitong si Lober. Pero 10-rounder po ang kanilang paglalabanan sa Bantamweight Division. Kaya hintay-hintay lang tayo mga kabusing sa karagdagang balita. Masasabi rin natin na mataas ang porsyento na makukuha ni Lober ang panalo dito kay Baldor kumpara sa South African na si Landingiki dahil isa nga po itong knockout puncher. Samantala naman, ang binakanting belt ni Junto Nakatani na IBF ay paglalabanan nga po ito sa rank 3 na si Jose Salas Reyes at ng rank 6 na si Rico Masuda ayon sa unang napabalita.